Hello mga ka-viewers, ngayon po ay nandito po tayo sa Candelaria, Quezon Province para po maglagay ng kurtina. So ito pong lalagyan natin is 2-story house po ito, and yung buong bintana po ng bahay niya tayo po maglalagay ng curtains and blinds. So far po ang kanyang mga bintana is clear, and yung kanya pong afternoon sun is talaga nakatutok po sa sala, kaya ang sabi po ni client, naghanap siya ng supplier para sa curtains na talagang gumagamit ng legit po na soft blackout fabric, which is tayo po yun, and syempre po kinonsider din po yung gawa, kaya po tayo na-approve. Ngayon po nag-i-intro tayo dito sa bundok. Ito po ang bundok. Wow, bundok. So ito po nasa background natin, ito po ang Mount Banahaw. So tanaw na tanaw po siya mula sa bahay po ni client, and dito po sa lugar po ni client mafe-feel mo talaga yung buhay probinsya kasi napakaganda ng view, makikita mo yung mga palayan, napakasarap po ng simoy po ng hangin. So ngayon, tara po, itutur ko kayo sa mga ginagawa namin, and syempre dito po sa kanyang property. So, let's go po. Alam niyo po ba, ang may-ari po ng bahay na ito ay hindi po OFW. Usually po kasi nasanay po ako na puro taga-ibang bansa po ang nagpapagawa sa amin. Tapos nalaman ko po, hindi pala natin sila subscribers. Nung ginagawa pa lang daw po ang bahay niya, nakikita niya daw po yung mga ginagawa namin kortina sa Facebook. Kaya nung natapos po yung house niya, kami po yung kinontak niya. Alam niyo po ba, napakabait po ng owner po na ito. Sa sobrang bait po, akala ko nagpapagawa po siya ng A-house for staycation. Pero ito po ay donate niya po na simbahan para sa sitio nila. Anyway, balik po tayo sa pag-house tour. Ito na po yung design ng kanilang fences at gate. Screenshot nyo na lang po kung type nyo po yung design. Pagpasok po, ito yung kanilang garahe. Guys, pagpasok natin sa loob ng bakuran ni client, ito yung kanyang garahe muna. Naka-non-skid tiles po yun dito. Ayan. Papunta sa kanilang car gate. Ayan. Tapos po dito po sa kanilang garahe is naka-PVC panel po yung ceiling. This is meron po itong mga surface lights. Tapos meron silang linear lights po. Yung nakita nyo linya na yan na white. Ayan. So pagpasensya nyo na guys, medyo madumi dito sa garahe kasi dito tayo naglagay ng ating mga supply sa paglalagay ng kortina. Pero ganyan po yung design ng kanilang garahe. Tapos yung nakita nyo po linya dito sa dulo, ito po ay mga tubular. Tapos po horizontal po ang pagkakalagay. Sa mga accent naman ng kanyang exterior, meron po sila dito nilagay na WPC panel. Ayan po. Tapos yung ginamit naman na tiles para sa garahe po is 60 by 60 cm. Matte finish po yan, no? So ngayon balik po tayo sa front naman ng bahay. Dito po tayo sa porch. Bali yung main door po nila meron po yung huge na door handle. Tapos naglagay po sila ng tiles para sa gilid nito as accent and mga wall lights. Tapos po yung bintana nila, wood grain po ang casement and clear po ang glass. Kaya kita-kita po yung tao sa loob, no? Tapos po mga ka-viewers, meron na rin itong WPC panel sa gilid, kamukha na sa garahe, gaya na pinakita ko sa inyo. So ito po yung itsura niya sa malayuan. Again, tingnan niyo po mga ka-viewers ha, yung sunset, yung araw dyan po nakatutok pa rin sa sala nila. Kaya kahit po naka-aircon kami, mainit po talaga sa loob, hindi po kinakaya ng aircon. Tapos share ko lang din, ito pong tiles na panggarahe, 60 by 60 cm po itong ginamit nila at ginawang pang-accent po ng exterior ng house. Actually, ito nakikita itong tiles na ito ginagamit panggarahe, pero dito accent wall ng exterior. Sa exterior pa rin po tayo, dito sa wall na ito, lime wash naman po yung ginamit or mala cement look po na paint yung datingan. Tapos sa taas na ito, tiles naman po yung dinikit. Kung napansin nyo po, sa exterior po ng bahay talaga po nag-invest si client kasi gusto niya po yung house niya sa labas ay buhay na buhay pag tiningnan. Tapos nagustuhan ko rin po yung design ng kanilang auxiliary kitchen. Ito po ay extension na pinagawa niya na. Tapos po, gusto ko po yung mga windows na nakaganito. Gawa po yan sa tubular. Mamaya papakita ko po sa inyo yung loob kasi magugustuhan niyo po yung design ng kanyang dirty kitchen. Palipad lang po tayo para makita niyo po ng buo ang bahay po ng ating kliyente. Sa taas po ng kanilang garahe, meron po ditong balcony. Yung railings po niya is tempered glass. And yung tiles naman pong ginamit dito is 60 by 60 matte finish. Same po ng tiles sa garahe po yan. Ito po yung side view. Ito pong bahay po ni client ay meron pong swimming pool sa likod. Pakita ko po sa inyo yung back view. Ayan yung top view ng swimming pool.
plus yung kanyang roof, color gray po na long span ang ginamit. Ito po yung itsura ng kanyang pool. Ang cute po ng laki ng kanyang pool. Gusto ko po talaga yung ganito. Kahit ganito kalaking pool lang, Lord, ibigay nyo na. Ganda. Tapos yung kanya po mga condenser ng aircon, sa likod niya po lahat yan pinapwesto para hindi po eyesore sa gilid and front ng house. So yung lupa po ni client is nasa 500 square meters po yung laki neto. Habang po naglalagay tayo ng kortina, pakita ko lang po sa inyo yung dirty kitchen po nila kasi napakaganda at good idea po talaga. Pagpasok guys, ito yung kanila auxiliary kitchen which is, ayan, open na lang natin lights para mas ma-appreciate ninyo. Napaka-neat na auxiliary kitchen nila. So yung tiles dito is matte finish, 60 by 60 cm po na tiles ang ginamit. Tapos yung mga countertop po nila is 60 by 120 po yung ginamit na marble look po para sa countertop again. Tapos naka-aluminum po yung mga cover ng cabinet. Tapos yung nakita nyo pong window sa wall, ito po ay tubular. Tapos winelding po siya ng napaka-slant. Kaya sa totoo lang po, ang mararamdaman nyo dito sa auxiliary kitchen nila is presko. Dahil po yung hangin galing sa bukid, ayun po, pumapasok sa loob. Kaya napaka-presko po. Ganda ng design ng auxiliary kitchen nila guys. So, laundry area dito na rin yan guys. Kasi ayun o, may gripo para sa washing machine. Dito pwede pa maglagay ng kitchen cabinet. Okay no? Tapos exit door nila guys. Papunta sa other side ng bahay. Tapos naka-tubular din yung taas ng ceiling neto. Ngayon po ang ginagawa natin ngayon, naglalagay po kami ng motor sa kortina po ng client. Pinilagay niya po ng motor yung kanyang blackout at linen. Sa paglalagay po ng motor, tangi lang po talaga mga espesyalista po, gaya po ng aking team ang naglalagay, gaya po ni Martin Romualdez, dahil meron po siyang knowledge sa paglalagay ng motor, kaya po namin mag-supply. So ito po tinetesting na namin at napapagana. Sa pagkukortina po kasi hindi lang po pwedeng napanood lang, nagsabit lang, kailangan may knowledge din po ang team na nagsasabit. Gaya po niyan si Kuya Jojo, espesyalista po niya ang paglalagay po ng motor. Kaya wala po sa aming problema kung papalagay kayo ng motor. Madaling-madali lang po kasi sa market marami naman po nabibilhan ng motor para sa kortina. Kung plano niyo po magpalagay po ng motor, dapat po meron po nakaabang na saksakan or electrical wiring po sa ceiling kung saan po nakalocate ang kortina ha. Nagkataon po kasi nag-test kami via extension. Nasabi ko po kasi client magpalagay po siya pero nakalimutan dahil po sobrang busy niya kaya ayun po ginawa namin, prinogram na lang po muna namin yung mga motorized at once po na meron na siyang outlet or saksakan, siya na po yung maglalagay. Sa paglalagay po ng motor, case to case basis po yan. Gaya po nung napansin niyo po kay client, yung araw nga po ay rumerekta talaga sa sala niya at hindi kayang palamigin po ng aircon. Tapos yung mga bintana niya pa ay clear pa po ang glass. So ang gusto po ni client magkaroon siya ng privacy, malesen ang init sa loob ng house, plus less hassle. Meron naman po kasi tayong mga client ang gusto lang po is manual, which is pwede naman po yun. Kung nakikita niyo naman po hindi kailangan, wag po natin lalagyan. Pero kung may reason naman po, pwede po natin lagyan. Ngayon po mga ka-viewers, explain ko po sa inyo yung ating finished project dito sa kanilang bahay. No? Sa living area po, ang gusto ma-achieve ni client is meron siyang long curtains, even sa stairs. Ngayon po, medyo talagang mahirap pagandahin po itong bintana niya dahil po sa taas ng pintuan, meron pong glass. So ang ginawa po natin dito from this look, ito na po siya. Ang gusto po ni client is long curtains po para sa kanyang living area kasi napapanood niyo po yung ginagawa natin. Ginawa po namin yung best namin para mapaganda po yung interior ng house. Ito po kasing taas po ng pintuan, may bintana po na nailagay which is kailangan po talagang takpan dahil nga po yung init is talaga nakarekta nga po dyan. Hindi na po natin nilagyan ng blackout para maging camouflage lang po yung linen, same color po sa interior paint. Anyway, yung kanila po mga curtains po na long, hindi na natin matetest dahil nga po nakalimutan po ni client magpalagay ng electrical wiring. Pero anyway, ito po yung ating finished project. Actually, tuwang-tuwa nga po si client sa ating finished product kasi nga po hindi niya in-expect na mapapaganda pa po natin yung interior ng house or design ng kanyang mga bintana sa loob. Anyway, sabi niya, soon babalik daw po kami pag magpapapalit naman siya ng kulay kasi mahilig daw po siya sa mga team-team sa house. Sa dining area naman po tayo. So ito yung itsura niya before. Ngayon, ito na siya. So nagkataon po talaga yung aircon
nahiharang po sa sliding door kaya hindi po natin na isagad sa ceiling. Pero ako po, to be honest, mas maganda to kung naitaas po natin yung kanyang height ng kortina niya. Pero ganun pa man, maganda pa rin po siya. Kung ongoing po yung mga bahay nyo, I suggest yung mga position po ng aircon, ayun po, planuhin po mabuti kung papakortina kayo ha. Ito naman yung kanilang main kitchen. Meron ng nook bar na mahaba, tapos fluted panels yung accent dito. Tapos quartz po yung countertop. Ayan yung design ng quartz, kumikinang-kinang. Tapos ito po ay naka-modular yung mga cabinet niya. Gusto ko lang ng gantong kitchen, malinis no, tapos maluwag. Talagang makakagalaw ka ng maayos. So induction po yung stove dito, tapos modern sink. Ito yung pull-out drawer sa likod ng nook bar. Ayan, soft close. Ngayon po pakita ko naman sa inyo yung kwarto dito sa baba, which is naglagay tayo ng blinds po at kortina din. Sa bedroom number 1 po, ang nilagay natin dito is Korean soft blackout po na kortina plus blinds. Ayan. So, mababa rin po yung clearance ng kortina natin dito dahil po sa aircon. Blinds naman po yung nilagay natin para sa maliit po na bintana. Tapos, meron na rin po itong wardrobe cabinet. Ayan po yung design. Screenshot nyo na lang kung type po ninyo. Tapos, yung luwag po nito, tamang-tama lang kasi meron pang area yung para sa TV. So, ayan po yung itsura ng ating ginawa dito sa bedroom number 1. Ayan. Sa second floor naman po tayo, ito po yung top view ng hagdanan nila. Tapos po sa stairs, ito po yung finished project natin. Nakalimutan ko po siya kuhanan ng mas maayos na pahiga. Kaya ito na lang po muna ha. Anyway, dito po sa taas, meron pong 3 pang bedroom saka isang family room at common bathroom. No? So ngayon po dito tayo sa master's bedroom. So ito po yung before na itsura ng masters bago natin lagyan. Tapos ito na siya. Bali dito po yung kortina, pinawall to wall po ni client yan. Although meron kasing TV cabinet kaya hindi natin nasagad. Tapos yung isa naman po, blinds naman po yung pinakabit niya. No? Sa master's bedroom po, meron po ditong walk-in closet. Ayan po yung itsura. Screenshot nyo na lang po kung type ninyo. Tapos dito po sa wardrobe cabinet niya, meron pa dito sa bandang vanity na shelves. Ayan. Open natin. Wow. Tapos po dito po lalagyan pa yan ng salamin soon. Then ngayon pakita ko na lang din po sa inyo yung master's bathroom nila ha. Ito po yung master's bathroom nila. Yung pintuan niya na po yung design. Kung type ninyo. Tapos ito po yung itsura sa loob. Ayan. Bali sa ceiling po meron itong exhaust fan. Ayan na po yung interior ng mga tiles. Combination po ng 60 by 60 cm. Tapos ito po ay may ilaw yung salamin nila. Ayan. So ito matte finish po yung ginamit sa wall. Porcelain tiles po. 60 by 60 cm ha. Ayan na po yung kanilang mga accessories. Sanitary ware I mean. Yung maganda po sa video yung ganyan yung spring type para hindi sumasayad sa flooring yung hose. Tapos ito na po yung kanilang shower area. May half partition po dito na tempered glass. Tapos yung kanilang shower po is piano type po. Tapos metal gun po ang kulay kaya hindi po kapitin ng water stain. So ganyan po yung itsura ng bathroom. Tapos from walk-in closet, ito po yung view ng master's bedroom. Sa family room naman po tayo. Bali dito po meron pong maliit na bintana. So dyan po plano ni client at gusto niya blinds na lang. Tapos sa may aircon is cortina. So ito po yung kinalabasan niyan. Ayan. So ito po mga ka-viewers, yung ating finished project. Kung napansin niyo po, isang kulay po yung napili ni client para sa buong house. Kasi soon nga po pag may mga event, papagawa naman siya ng ibang kulay po ng cortina. No? Tapos itong pong accent wall po nila na ito, gawa po yata ito sa PVC panel tapos dinikit. Ayan. Tapos meron na rin itong wardrobe cabinet. Siguro soon, aside sa family room, gagawin din itong bedroom. Kaya meron siyang wardrobe cabinet kung saan pwede ilagay ang panty, bra, brief. Ayan. Ganda ng design ng kanilang wardrobe cabinet type ko. Kaya lang yung mga ganito for sure may presyo. Tapos mga ka-viewers, yung mga ano nila, kwarto, napansin ko, kompleto na, no? Meron ng cabinet sa loob, tapos meron pang TV cabinet, which is ito yan. Tapos yung design ng bahay ni client, yung mga interior sa loob, hindi ganun kakomplikado. Talagang pare-parehas lang din. Sa common bathroom naman po tayo. So ito po yung itsura niya. Yung itsura po nito, same vibes po sa master's bathroom.
Ngayon po, dito naglagay po tayo ng blinds, pinalagyan po ni client. Which is yung kulay po hindi na rin pinaiba, pare-parehas na lang po para daw sa lahat. Pero okay din po dito yung gray. Anyway, ito po yung bathroom nila. Maganda po dito, low maintenance lang yung mga gantong tiles. Kasi ganito rin yung ginamit kong tiles sa aking CR, mga gray. Ang dali lang po i-maintain. Tapos itong shower nila, yan po yung mga usong shower ngayon. Gaya nga sinabi ko, piano type po ang tawag dyan. Ayan. Tapos po dito naman tayo sa last bedroom, which is bedroom number 4. Ito yung itsura niya before. Yung bedroom po na ito, same po na itsura sa bedroom number 1. So ito na rin po yung natapos natin. Hopefully sa vlog po na ito, meron kayo nakuha idea at nagustuhan nyo rin po yung mga ginagawa naming kortina. And ayun po mga ka-viewers ang natapos nating project sa Quezon Province. Alam niyo po na sanay po ako yung mga subscribers natin or mga nagpapagawa ay halos po mga OFWs at mga subscribers natin. Pero this time po, nakaka-proud naman. So, isa po siyang local na nagtatrabaho po, na nagka-business. Sabi nga po nila from rags to riches daw talaga sila, na nakapagpagawa po ng bahay na napakalaki, napakaganda, at nag-donate pa po ng church. So, nakaka-motivate po yung kanyang kwento talaga. Nung na-meet ko nga po yung client, talagang nakita lang daw po ako sa Facebook and sabi niya, yung guts niya, nung nakita niya ako, sinasabi ng guts niya kahit nag-offer daw po yung gumawa ng bahay, talagang ako lang daw po yung gagawa ng kortina niya. Kaya, nung sinukatan namin yon, talaga pong pagkapasa namin ng quotation, close deal agad. Talagang gusto po talaga kami ni client. At hindi na daw po siya naghanap ng iba. Kung may i-recommenda sa kanya, ako lang daw po talaga. Kaya po, thank you sir sa tiwala po sa amin. And mga viewers ha, bigyan ko lang kayo ng idea kung magpapalagay po ka ng cortina. I-assure nyo po na Korean soft blackout po yung gagamitin ha. Yung fabric po, double check nyo and syempre yung pagkakagawa. Kasi po, ito po nakarating po ako ng Divisoria sa mga telahan. Ang talaga pong binibenta doon is Chinese blackout po. So, yung Korean blackout po na ginagamit natin, hindi po nila priority or masyado pong binibenta doon kasi po mataas daw po ang puhunan, which is true. So, nakakita lang po ako doon, 3 rolyo po ng Korean soft blackout. Tapos po, the rest po ng mga tindahan doon, wala na po ako nakita. So, talaga pong medyo rare siya hanapin. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, hindi tayo gumagamit po ng China Divisoria po na fabric. Lahat po ay direct po sa Korea. Kaya nga po sabi ko sa inyo, kung naghanap po kayo na legit, kami po nag-offer kami ng original Korean soft blackout. Kasi po marami po talaga nag-offer sinasabi Korean soft blackout, which is hindi po talaga totoong Korean soft blackout. Korean po talaga, no? So, kung gusto niyo po talaga magpagawa at para maiwasan na rin po na madoble kayo, dahil nga po, uso po yung mga nagsisinungaling at naglipa na po ang nagsasabi na totoong Korean soft blackout sila, kahit hindi naman, ayun po. Hanapan nyo na lang po sila ng label or tatak po sa tela nila kung totoo po yung sinasabi ng Korean soft blackout. Kasi po ako pinapakita ko sa vlog natin yan. And ayun po yung ginagaranti ko. Kahit po yung mananahi ko, pwede kami gumamit ng mura pong tela. Pero ayaw po ng mananahi ko kasi iba po talaga pag tinahi. Yung mga Chinese blackout po nag-run agad, nagtatastas, and yung effectiveness niya para makalesen po ng heat sa loob ng bahay ay hindi po ganun ka-strong, unlike po kay Korean soft blackout, no? So again mga ka-viewers ha, sana meron po kayo ng idea sa vlog na ito. Nagustuhan niyo po yung ginawa namin. Again, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye!